So hello, good day everyone. Okay, so itong video na to, marami kasing nagtatanong sa amin kung pwede daw po bang gamitin si camera or si CCTV B383 nang walang internet connection sa bahay nila or dun sa mga store nila. So ito, many question nag-ask sa amin. So ang kung answer lang na naman dito is yes. Yes, totally. Pwede po natin siyang gamitin or magamit even walang internet connection. Ang ano nga lang po doon, kapag walang internet connection, hindi po natin sila mala-live monitor pag nasa ibang area tayo. Okay? Kasi hindi po siya nakakonect sa internet. So ang tinatawag po natin sa setup na to is offline mode setup. Okay? So paano po ang step-by-step procedure? Let's proceed. So first, so unang-una, kailangan ulit pa rin natin mag-download. Siyempre una, kailangan si cellphone nyo muna, lagyan nyo muna ng internet or connect muna kayo ng internet kahit saan or mag-load muna kayo para ma-download nyo si B380. Okay, so ito po yung na-download natin, B380 pa rin, B380 Pro. Yan, ito po. So pag na-download nyo na po yan, hintayin nyo lang and then pupunta na po yan sa phone nyo. Ito po siya, B380 Pro. So ito, ang landing page niya. Pag in-access nyo na yung app. So syempre una, mag-register muna tayo ng account kung wala pa po kayong account. So register natin. Yan. So select a country or region. Ito medyo mahirap lang siya. Yan, gawin natin Asia kasi nasa Philippines tayo. And then input lang po yung email address nyo. Yan, ito sample lang naman po itong email na to. Okay? Pag na-input nyo na yung email address nyo, Gmail, Yahoo Mail, o kung ano mang email nyo, click nyo na po yung next. Yan. Okay, si B380, mag-send po ng code doon sa email address nyo po. Okay, within 1 to 3 minutes or within 1 to 5 minutes, mag-send siya. So, i-check nyo na lang po doon sa email nyo. Usually, pupunta agad siya sa inbox. Kung wala po sa inbox, check po sa spam folder. Usually, doon po siya pumupunta pag wala sa inbox. Okay, pag andun na po, pag okay na po yung code, na-receive nyo na, input nyo lang dito. And then may procedure naman po yan. Input the password and then finish para gumagawa lang kayo ng Facebook account. Okay? Since meron na po akong account, agad-agin na lang po ako. So wait lang po. Login ko lang po yung aking account. Yan. So ito, okay na. Ang gagawin natin, kapag meron na tayong application, kasi ito po yung pinaka-importante, pag-download na po natin, yan, lagyan na po natin ng power si camera. Okay? So, plug in na natin siya. Yan. Pag ganito, meaning may power or working si camera. And then, wait lang natin yung mga voice command. Camera is starting. Please wait. Yan. Iikot siya. Ayun naman laging starting yan. Umiikot. Okay, pag narinig nyo na po yung please scan the QR code from the camera and wait for the connection, yan. Meaning, accessible na si camera. Gagawin natin, punta tayo kay B380. Okay? So, ito, click natin si add device. Yan. Click natin, add device ID. Yan. Okay? So, ano ba yung device ID? Saan natin makikita yan? Nandito po siya sa likod. Yan, ito po. Ito po yung device ID sa pinakataas. So, input natin 68992-800. So, make sure tama Pag mali po yan, wala, di tayo makakonect. Yan. So, tama naman. Pwede nyo naman din siya i-scan. Wala naman problem doon. And confirm na po natin.
Yan. Lagyan nyo muna ng camera, ng pangalan yung camera nyo. Bahala na kayo anong gusto gawin. Ang lagay. So, click view device. Yan. Nakita nyo, device offline. Ito ang gagawin natin. Kailangan natin i-connect si cellphone dito sa hotspot ni camera. Okay? So, paano gagawin natin? Back muna tayo dyan. Punta tayo sa settings. Sa Wi-Fi settings. So, connect tayo sa hotspot ni CCTV. Yan. Hintayin lang natin. So, ito po yung hotspot niya. Itong MB6899280. Check natin kung tama. Yon, tama naman. So, connect tayo. Hotspot is connected. Please return to the app to complete the network configuration. So, ayun na. Connected na daw, sabi ni camera. Punta na tayo ulit doon sa B380. Ito. Yan. So, yan. Kung makikita nyo, pag click natin to, activating device, pag lumabas to, since walang internet connection tayo na pwedeng i-connect, click na lang natin tong only AP hotspot connection. Yan. Kung makikita nyo, connected na tayo dito sa ating camera. Okay? So, ito yung tinatawag na offline mode, meaning si cellphone nakakonect lang sa camera. Okay? So, pwede ito, kung example, meron kayong mga bodega or kung wala talagang internet, gusto nyo lang makita yung recording sa buong araw, pwede nyo naman gamitin ito. Okay? So, yan. Dito ulit yung mga function, alarm, light control, motion track, image setting, same pa rin. Okay? And then, yun nga, kailangan pa rin, syempre, offline mode na nga, hindi pa natin nalagyan ng recording. Kailangan natin ng memory card. So, ito, yung memory card natin. Ito yung memory card natin. Isalpak na lang natin siya dito. Yan. Okay? So, para syempre, even walang internet or even hindi mo ma-access, at least meron ka pa rin recording. Kasi anong purpose ni camera kung wala po tayong recording? Eh, di parang wala lang. Di ba? So, yun. Kapag na-insert na yung memory card, punta lang tayo sa settings. Yan. And then, recording settings. Yan, okay. Na-detect naman niya si memory card. So, yun nga, ito si event recording. Ang paliwanag ko nga rin before on my previous video. Si event recording, nag-record lang siya pag merong na-detect si camera na movement. Okay? So, kung may na-detect siya movement, may naglakad, doon lang siya mag-record. Pero kung steady lang, wala talaga siyang na-detect na any movement, hindi po siya mag-record. Ang kinagandaan lang nun, si SD card, mahaba yung magiging storage mo. Okay? Pero sa akin, ang advice ko lang, mas maganda ng whole time recording. Para any event, lahat nire-record niya. Okay? Para ma-sure na rin. Yan. So, itong video quality, HD lang po lagi para malinaw yung recording. Kasi pag SD yan, ay patay. Baka sobrang labo. Kailangan laging naka-HD para malinaw. Okay? So, yung next. Yan. So, yun pa rin. Ito yung PTC control, left and right. Two-way audio, ito. Yan. Ito. Ano natin. Yan. Maririnig nyo yung voice na na-record ni camera. Okay? And then, kung gusto niyo naman magsalita kayo, ito. Hello, hello. Yan. Pag pinlik nyo to, tapos nagsalita kayo sa cellphone nyo, maririnig dito sa camera. Okay? Ayun yung tinatawag na two-way audio. And then, yan, sa light settings, ito yung ilaw ni camera. May ilaw po kasi ito eh. Yan. On nyo lang kung gusto nyo i-on. And then off. Then auto, kung gusto nyo bigla na lang siyang bumukas, pag madilim na, ganun. And then, si image settings, ito, yan. Kailangan naka-auto lang to. Bakit? Kasi, yan. Kapag naka-auto yan,
Yan, gaya tingnan nyo ito. Nakita nyo, nag-black and white yung image natin. Nag-black and white siya. Meaning kasi, once na si camera nakadetect ng talagang sobrang dilim na, even yung mata mo hindi na visible, wala ka nang makita, kay camera, automatic, magna-night vision siya. Okay? So, pag nag-night vision siya, even hindi na makita ng mata mo, or hindi na talaga visible sa mata mo yung mga object, kay camera, visible pa rin. Kasi naka-night vision. Yun nga lang, black and white lang siya. Okay? So, dapat, ang advice ko, laging naka-auto siya. Okay? Next, inversion, same pa rin. Invert lang naman yan, i-invert lang niya yung display dito sa ano nyo, apps, sa application nyo. And then, ito si motion tracking, pag i-enable nyo to, yan. Ito ang purpose ni motion tracking. Yan. Yan o, nakikita nyo. Si camera, sinusundan niya yung kamay ko. Yan. Di ba? So, pag nakadetect siya ng movement, susundan niya yung movement or susundan niya yung object. Sample yan, pumunta siya doon, si camera pupunta rin doon. Pag naglakad ka dito, si camera lalakad din dito. Ito po yung kapag i-on nyo yung motion tracking. Yan. So, yun lang naman po ang guide para sa offline mode or magamit natin even walang internet connection. Yun nga lang, hindi po natin siya ma-access pag nasa ibang area tayo. Ma-access lang natin siya, unang-una dapat natin gawin, connect tayo sa hotspot. Yan, connect tayo sa hotspot niya and then pag naka-connect na, punta tayo kay application para ma-access natin siya. So, yun, pwede naman po natin siya magamit even walang internet connection. Ang problem nga lang po doon, hindi natin siya ma-live view or ma-monitor if nasa ibang area po tayo. Okay? Pero actually, useful na rin. If ever talagang, sample, sa area talaga is wala talagang internet connection, walang provider na available. So, pwede naman magamit. As long as may recording naman. Okay? So, yun lang naman po ang ating installation guide about setting up without internet connection dito sa ating D380 camera, dual camera bulb. Okay?